Ito ang bagong Yamaha Sniper 155 na meron ng ABS or anti-lock braking system. Pero bibilhin mo pa rin kaya ang motor na to pagkatapos mong mapanood ang video na nagpapakita kung saan mas mabilis palang huminto ang motor na walang ABS kaysa doon sa merong ABS. Anyway, pag-uusapan din natin kung ano ba yung mga ibang pinagbago ng Sniper 155, ganon din ang posibleng presyo nito at kung kailan ito i-release dito sa atin. December 2020 nung inilabas ang Yamaha Sniper 155, also known as Exciter 155 sa Vietnam. Dinala ito sa atin ng Yamaha Philippines Mayo ng 2021. Ang daming na-excite at nag-abang sa motor na to noong mga panahong iyon. Pero syempre, ilang taon na rin yung nakalipas at ito na nga, meron ng bagong update ang Yamaha para sa motor na to. So bali September 15 ngayong taon lang, naglabas ulit ang Yamaha Vietnam or Yamaha Motors Vietnam ng bagong Sniper 155. Pagdating sa specs at features, may mga nagbago at nag-improve. Pero yung iba kapareho pa rin ng naunang version. Ganun pa rin ang kanyang makina. 155cc, single cylinder, 4-stroke, 4 valves, 6-speed manual transmission, fuel-injected, liquid-cooled with VVA technology or variable valve actuation na naglalayong mas mapaganda yung performance habang napapanatili yung matipid na gas consumption. At gaya ng dati, it outputs around 17.7 HP. Ang kanyang torque naman nasa 14.4 Nm. Syempre, andyan pa rin yung feature niya na assist and slipper clutch. Ang assist clutch niya nagre-resulta sa smooth, magaan na pagkambyo. Sa slipper clutch naman, nagiging banayad at naiiwasan ang wheel lock up kahit pa sabihin na natin naging agresibo ka sa downshifting. Actually, ang feature na to nakikita lang natin sa mga mamahaling bike o kaya yung sports bike o yung mga nakikita natin ginagamit pang karera. Now, alam ko napaka-importante ng oras nyo. Kaya di ko na iisa-isahin pa yung mga features na hindi naman nagbago. Kaya kung gusto nyo ng detalyadong video kung saan iniisa-isa ko yung specs at features ng Sniper 155, pwede nyong panoorin yung naunang video ko, yung in-upload ko dati. With that, mapunta na tayo sa mga bagong features ng Sniper 155. Una na syempre yung sinabi ko kanina na ABS or anti-lock braking system na isang safety feature. Bale, ito yung pinaka-highlight na pagbabago ng motor na to. To be specific, single channel ABS ang inilagay nila. Ang ibig sabihin, harap na brake lang ang meron nito. Hindi siya katulad ng ibang motor na Yamaha na dual channel ABS. Harap at likod. Halimbawa na lang, yung nasa NMAX. Now, kung bakit harap lang ang merong ABS, well, most likely para makatipid at hindi masyadong magmahal ang motor na to. Saka kung iisipin mo, majority ng stopping power ng mga motor natin nasa harap na brake. Bali, gumagana itong ABS sa mga sitwasyon kung saan napatodo piga tayo sa ating mga brakes. Halimbawa na lang, mabiglang tumawid na aso o kaya tao. Ang ABS ang pipigil sa ating mga gulong na hindi mag-totally lock up. In other words, hindi ka nito pinipigil ang mag-brake gaya ng paniniwala ng iba. Bali, hinahayaan itong magtuloy-tuloy yung ikot ng gulong mo habang nagagamit mo yung maximum potential ng brake mo. Kasi ang di umiikot na gulong nag-e-slide, humihina yung kapit, nawawalan ka ng control para ikabig yung motor mo sa direksyon na gusto mo. At dahil dyan, maaari ka pang sumemplang. Kung ganun pala yung ginagawa ng ABS, bakit mas mabilis nakahinto yung walang ABS kaysa merong ABS? Sa video na pinakita ko kanina. Well, pag-uusapan natin yan mamaya. Anyway, ang isa pang upgrade ng bagong Sniper 155 ay yung mas pinalaking rotor disc niya sa harap na brake. Saka naka-dual piston din yung brake caliper niya na katulad din na nakikita natin sa Sniper 155R dito sa atin. Galing sa 245mm na rotor disc, naging 265mm na siya. Generally speaking, mas malaking rotor disc, mas maganda din yung performance. Mas mataas kasi ang init na kaya niyang i-absorb bago siya mag-overheat. Alam naman natin na pag sobrang init na yung disc brake natin, humihina or minsan pa nga nawawalan tayo ng preno. Now, isa pang upgrade sa motor na to, mas hinabaan nila yung suspension travel sa harap. Kung maaalala natin, yung Sniper 150 galing sa 90mm na suspension travel, pagdating sa Sniper 155, naging 100mm. Now, ngayon sa bagong Sniper 155, mas hinabaan pa nila. Yun nga lang, hindi nila na-mention kung ilang mm ba yung tinaas nila. Pero I guess, this is to address yung lagutok issue ng front forks. Pagdating naman sa pormahan, may konting pagbabago din. Specifically, makikita natin to sa front at saka sa head cowling. Mapapansin natin na yung plastic cover sa harap, sa may headlight, meron na siyang butas. At nag-iba na rin konti yung hugis niya. Tapos yung instrument panel niya sa taas na bahagi, merong VVA nakalagay. Tapos syempre, merong ABS indicator kasi nga, ABS version yung pinag-uusapan natin dito. Now, hindi lang yung head cowling yung nagbago, pati na rin yung front cowling niya. Mapapansin natin yung pinagbago ng vent niya, pati na rin yung hugis. Parang nagbabalik yung hugis na owl ng Sniper 150. Now, opinion ko lang naman to, mas bumagay itong bagong forma niya sa overall look ng Sniper 155. Although, hindi naman siya talaga major facelift. Now, lastly,
since meron na ngang ABS module tong motor na to, tumaas din yung timbang niya. Kung yung Sniper 155 na standard version 119 kg, ang Sniper 155R version nasa 121 kg, itong ABS version nasa 123 kg. Now kung variant naman yung pag-uusapan natin at ibabase natin sa Vietnam, yung pinakamura doon is yung standard version. Wala siyang smart key, wala siyang electric socket, wala siyang ABS, saka naka-single piston lang yung harap na brake. Now yung pangalawang variant nila, premium version, non-ABS. Meron siyang smart key, merong electric socket para sa USB charging, dual piston yung brake caliper sa harap, yun nga lang, wala siyang ABS. Tapos syempre, yung isang variant nila, yung ABS version na. Bali yung feature na sinabi ko kanina na meron sa premium version, plus meron pang ABS. Tapos yung pinakamahal na variant nila is yung GP saka limited edition. Parang ABS version pa rin naman siya, pero yun nga lang, mas maganda yung graphics niya. Well anyway, most likely dalawang version yung ilalabas dito sa atin. Yung ABS saka non-ABS version or yung standard version. Siguro bonus na lang kung dadalhin pa nila yung limited edition. Pagdating sa presyo, yung standard version or yung non-ABS version, most likely katulad pa rin ng standard version na andito na sa atin. 123,900 pesos. Pagdating naman sa ABS version, kung i-direct convert natin sa Vietnam into Philippine peso, 125,800 pesos siya. Pero for sure, hindi yan yung magiging presyo dito sa atin. Kasi magtataas yan usually around 10 to 15,000 pesos. So ang magiging resulta niyan around 135,000 to 140,000 yung presyo. Regarding naman sa release date, usually umaabot ng 5 months bago yan dumating sa Pilipinas. Kung ibabase natin sa trend ng mga naunang motor na inirelease ng Yamaha dito sa atin. So with that, early next year or first quarter next year, or kung mapapaaga man siguro around December ngayong taon. Kaya kung may balak kang bumili ng bagong motor, baka ito na yung motor na dapat mong antayin. Pero baka nag-aalangan ka sa ABS version kasi yun nga, nakita mo yung video kanina. Well, ganito kasi yan. Di porket mas mabilis yung paghinto ng walang ABS sa may ABS, dun sa video nakita mo kanina, yun na rin yung mangyayari sa'yo. Na isang typical rider na nagmumotor sa kalsada ng Pilipinas. Take note, may mga factors kasi tayong dapat i-consider. Una, syempre yung skill ng rider. Malamang sa malamang, highly skilled na rider lang ang makakagawa nun. Now, real talk lang, aminin man natin o hindi, majority ng mga riders dito sa atin, katulad ko o katulad mo, hindi naman ganun kagaling. Pangalawa, controlled environment, yung lugar kung saan ginawa nila yung test na yon. Meaning walang hazard, maganda at predictable yung daan. Pero kung ikukumpara natin yan sa highway na dinadaanan natin, I don't know kung ganun din ba yung masasabi natin. Pangatlong rason, walang gulat factor. Walang biglang tatawid na aso o kaya tao doon. Pero kung pinag-uusapan natin yung street riding, lahat pwedeng mangyari. Saka natural na reaction natin kung may biglang tumawid, talagang mapapapiga tayo sa ating mga preno. So kung walang ABS yung motor mo, malamang sa kangkungan ka pupulutin. Now don't get me wrong, hindi ko sinasabi na 100% magliligtas sa'yo yung ABS ng motor mo. Lalong-lalo na kung tatanga-tanga ka naman habang nagdadrive. Pero yun nga, at least may magagawa ka, may panlaban ka sa mga sitwasyon na medyo alanganin na. So kung tatanungin mo ako kung worth it ba yung ABS, syempre oo yung isasagot ko. Lalong-lalo na sa isang typical rider na katulad ko. So kung may budget ka naman, why not?